una sa lahat. He was not scared of the ICC and told it to hurry up on its investigation. So, papaano nilang masasabing may kidnapping kung mismo ang dating Pangulong Duterte ay handang magpaaresto kapag ang warrant of arrest ng ICC ay nandiyan? Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Aksyon versus bakasyon, Leni Robredo at Sara Duterte, inihalan tulad ni Jose Claire Castro sa isa anyang nagtatrabaho at hindi nagtatrabaho. Susunod sa utos ni Digong, Senator Robin Padilla, tatakbo lang daw na pise kung sabihan siya mismo ni dating Pangulong Duterte. Mga pambato ng liberal, bukod kina Ontiveros at Robredo, Bam Aquino at Kiko Pangilinan, posible rin daw maging standard bearer ng oposisyon. Paharapin si Duterte, hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na huwag dumalo sa confirmation hearing ng ICC, inalmahan ng prosekusyon. Dati nang lumutang na posibleng pagsasanib puwersa ng administrasyon at oposisyon laban kay Vice President Sara Duterte sa 2028. Lalo pa itong umugong dahil sa nakatakdang pagkikita ni na Pangulong Bongbong Marcos at Naga City Mayor Leni Robredo bukas. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, kung magdesisyon nga si Robredo na tumakbo sa pagkapangulo, anong posibilidad na i-endorse siya ni PBBM? Jiggy, hindi pa raw napapanahon para pag-usapan yan. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, yan yung naging tugon niya nang tanungin din yung tungkol sa mga pinapalutang na baka pwede na si dating Vice President Leni Robredo ay i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos. Baka daw mapalakas ang laban ng administrasyon kasunod nga ng pronouncement nitong si Vice President Sara Duterte ng plano niyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Pero ang sabi nga ni Jose Castro, hindi pa naman napapag-usapan yan sa ngayon. At kung tutuusin yung mga pangamba ng ilan na baka mamaya pananakot lamang itong ginagawa ni VP Sara para hindi matuloy yung kanyang impeachment. Ang sinasabi naman itong si Jose Castro, hindi daw dapat magkawatak-watak ang mga tao dahil sa pronouncement na ito. Irrelevant din daw itong naging announcement ni Vice President Sara Duterte dahil ang ginagawa lang naman daw ng Pangulo ay nakatuon siya kung ano man yung isinusulong na programa ng pamahalaan. Bukas, nakatakdangang magkita si Pangulong Bongbong Marcos at si dating Vice President Leni Robredo para nga silipin yung programa dyan sa Naga City patungkol dyan sa Oplan kontra Baha. Pero kung mapapag-usapan ng dalawang leader ang tungkol sa eleksyon, yan ang aabangan natin. Pero may pasaring ang Malacanang tungkol doon sa sinasabing baka pwedeng magharap sina VP Sara at si dating VP Leni Robredo. Narito ang sinabi ni Jose Castro. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon, nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho, pro-Philippines versus not pro-any country, suhesyon na igagalang, patawad, pero hindi napapanahon. Maricel, sa ibang usapin, may impormasyon ba si Castro kung tututukan ni PBBM itong confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte? Jiggy, ang sabi ni Jose Castro, hindi kailangan na i-monitor ni Pangulong Bongbong Marcos yung nakatakdang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakdang magsimula sa February 23. Ito naman daw kasi ay personal na issue, personal na kaso ni FPRRD, kaya si PBBM naman kailangang pagtuunan ng pansin yung ibang mga bagay. Gayunman, kailangan pa rin daw niyang makakuha ng update dahil Pilipino pa rin naman yung nahaharap sa ganitong kaso. Pero ang nilinaw niya ay yung tungkol doon sa paratang ng mga supporters ni FPRRD na kidnapping ang nangyari. Ang sinasabi kasi ni Jose Castro, mismong si dating Pangulong Duterte ang nagsabi na handa siyang harapin kung totoo man na merong arrest warrant at handa rin daw siya na makulong kaugnay dito sa isinulong niyang programa sa War on Drugs dahil ginawa naman daw niya ito para sa bayan. Katunayan, sa press briefing kanina, nagpakita pa ng ebidensya si Jose Castro na nabanggit nga yan ni FPRRD, pinakita
niya yung isang news article ng pahayag na yan ni FPRRD dated March 10, 2025. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. He was not scared of the ICC and told it to hurry up on its investigation. So, papaano nilang masasabing may kidnapping kung mismo ang dating Pangulong Duterte ay handang magpaaresto kapag ang warrant of arrest ng ICC ay nandyan na? At kaugnay naman dito sa ICI na nag-iimbestiga sa mga flood control scam, ano na ang direksyon dito ng Pangulo? Unfortunately, Jiggy, wala pang desisyon ang Malacanang, si Pangulong Bongbong Marcos, kung bubuwagin ba ang ICI o magtatalaga ba siya ng mga bagong kapalit doon sa mga nagbitiw na commissioner ng nasabing komisyon. Ang malinaw dito, nagsumiti daw ng ulat ang ICI sa Office of the President. Nasa 1,000 pages daw ito. Pag-aaralan, babasahin daw ito ng Office of the President within the month, and hindi pa rin masabi kung kailan maglalabas ng desisyon si PBBM. Pero hindi naman daw kinakailangang madaliin dahil sa ngayon wala naman daw gap dahil dire-diretso pa rin daw yung isinasagawa o pagsasagawa ng tungkulin ng ICI, which is yung investigation nga ng mga flood control project anomalies. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Sila ay nagsubmit na ng kanilang report at kung ano po ang magiging desisyon po ng Pangulo dito, kung dapat pa po bang ituloy o hindi, dapat po silang magpatuloy sa kanilang pagtatrabaho. Hintayin na lamang po natin ang magiging anunsyo ng Pangulo. Pero sa ngayon po, wala pong pagpipigil, patuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ICI. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Lili live mula sa TV5 Media Center. Ikinagulat ng Liberal Party ang maagang pag-anunsyo ni VP Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Edling Gaubok. Anong tingin ng Liberal Party sa deklarasyon ni VP Sara? Well, Jiggy, walang nagulat doon sa deklarasyon na siya ay tatakbo, maging sa Duterte opposition, sa traditional opposition, kung tawagan mo yung mga dilawan at mga pinklawan, o doon sa administrasyon. Ang kinagulat, if at all, ng traditional opposition ay yung timing kung bakit nung isang araw lamang napapasyanan ng Vice Presidente na magdeklara ng maaga ng kanyang kandidatura sa 2028. Ang kausap po natin dyan ay si Liberal Party President Erin Tanyada, dating congressman din ng Quezon. Ngayon, ang ginawa kasi ni Tanyada, kinanto niya ang isyong yan doon sa issue ng impeachment. By implication being na maaring ang desisyon ni Sara Duterte na tumakbo, mag-announce ng kanyang kandidatura, ay may kinalaman doon sa impeachment proceedings that have been filed against her. So ito po ang sinabi ni LP President Erin Tanyada. It is a right to run for the position, and she should welcome whatever impeachment proceedings that there will be, because it is an opportunity. Kung talagang may pakita niya, wala siyang ginawang masama, wala siyang pinirmahan o may anomalya man sa term niya bilang vice president, then it might even make her stronger. At Bok, may shortlist na ba oposisyon na posibleng ipantapat kay VP Sara? Well, as far as a shortlist is concerned, wala pang formal. Pero sabi ni dating congressman at LP President Erin Tanyada ay ang pinakaangat ngayon sa kanilang grupo ay si Risa Ontiveros at Bam Aquino. Yung dalawang yun daw ay handa kung sakaling sila'y tawagin ng partido o ng alyansa para humarap sa 2028. So wala pang outright proclamation that they are running, but they are ready to run if at all. May dalawa pang nasa sidelines na iniintay pa at I suppose pakiramdaman. Ito yung kaso ni Naga City Mayor Leni Robredo at ni Senador Kiko Pangilinan, yung magkatandem noong 2022. No word from them as far as the LP is concerned kung sila ay tatakbo, kasi so far that is not yet being formally discussed. Pero yun, pakiramdaman pa sila sa hanin na yun. So kailangan pa nilang, ang sabi ni Tanyada, kailangan pa nilang bumalakas ng proseso ng pamimili kung sino ang ihaharap ng traditional na oposisyon sa 2028. Ito po ang pahayag ni Erin Tanyada.
looking at 2028, ang importante para sa hanay ng opposition namin, sa bakod namin, kailangan magpalakas ng organisasyon sa ground. Yes, No, sir. that is important. At kung magkakaroon ng three-way fight, no, in the 2028 elections, depending on who the candidate is, it might still be favorable for our side of the fence. At bukas ay magkikita sina PBBM at Mayor Lenny at hindi maiwasan ng publiko na isipin yung tinatawag na Unipink ay open ba ang Liberal Party dito sa Unipink na ito? That's interesting. We asked that specifically of LP President Erin Tanyada at mas interesting ang kanyang sagot. No comment. Ayaw pa niyang sagutin yung tanong na yon, which by itself already speaks volumes. Ang sabi ni dating Congressman Erin Tanyada, they will cross the bridge when they get there. So wala pang desisyon, but the fact that it has not been ruled out already speaks volumes about the possibilities. Ngayon, we were talking as well to other people. For example, si political science professor Julio Tihanki. Ang sabi ni July Tihanki, it makes political sense and electoral sense for the opposition to tie up and to tie in with another major group, like for example, possibly the administration. Pero meron niyang cost-benefit Maaaring magkabenepisyo sila na magkaroon ng karagdagang makinarya at karagdagang resources, pero maaari namang magkaroon ng malaking political cost yan doon sa mga fundamental values na supposedly sinusulong ng opposition. So doon magkakaroon ng pagtatalo doon sa loob ng opposition kung hanggang saan sila papayag na kumompromiso para lang manalo sa 2028. Sige. At Bok, kung napaaga ng gusto itong pagde-declare ni VP Sara ng kanyang paglaban sa 2028 at magdedeklara pa sa 2027 yung oposisyon, ano sa tingin ng Liberal Party ito? Hindi ba ito late o anong nakikita nilang senaryo dito? Well, what we understand from Senator Rizal Tiberos is their decisions are not based, or the decisions of the opposition are not based on the decisions being made by the other candidates, particularly VP Sara Duterte. So at least that's the official line. However, you also have to bear in mind na isa sa mga sinasabing dahilan kung bakit hindi ganun kalakas yung kampanya ni VP Lenny nung nakaraang presidential election dahil sa medyo matagal na pagdidesisyon sa bahagi ni VP Lenny na siya'y tatakbo. And that may have cost her, a lot of time in the campaign and a lot of commitments from people who failed to see her commitment to running for a particular office. So, yun ang kailangan nilang timbangin ngayon. Ang sabi nga ni Erin Tanyada, yes, they will probably make a decision before the end of the year, possibly third or fourth quarter of 2026, and possibly an announcement in 2027 first quarter. Pero whether that will speed up or not will also depend on a lot of other factors that are still being figured out. Jiggy. Yan ang ulat ni Bok Ed Lingao live mula sa TV5 Media Center. Kapapasok lang na balita, pinagbigyan ng ICC pre-trial chamber ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag dumalo sa confirmation of charges hearing sa susunod na linggo. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano naging basehan ng desisyon ng pre-trial chamber? Jiggy, sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1, itutuloy pa rin ang confirmation of charges hearing kahit na wala si Duterte matapos itong hilingin ng kanyang kampo at mag-waive ang dating Pangulo ng karapatan na dumalo. Ibig sabihin nito, hindi na dadalo si Duterte sa pagdinig at ire-represent na lamang siya ng kanyang abogado. Nilinaw naman ng ICC na wala itong kinalaman sa kalusugan ng dating Pangulo. Giniita rin naman na ng hukom na fit to stand trial si
Duterte. Pero Jiggy, kapag na-confirm na ang charges at umusad na nga ito sa aktual na paglilitis, required na ang presensya ni Duterte. Sa ngayon, presumed innocent pa rin daw si Duterte hanggat walang hatol ang ICC sa kanyang kaso. Pero bago nito, umalma ang Office of the Prosecution sa apela ni Duterte. Anila, walang sapat na dahilan si Duterte para hindi dumalo sa kanyang confirmation of charges hearing na gugulong na simula sa Lunes. Gate ng prosecution, may kapasidad naman si Duterte na dumalo sa mga pagdinig, available at fit daw ang dating Pangulo. Dagdag pa nila, wala raw karapatan si Duterte na magdesisyon ng ganito. Binigyan din ng prosecution na physically at mentally fit si Duterte para personal na dumalo sa pagdinig. Wala rin daw kabuluhan ang reklamo ni Duterte na matanda, pagod at mahina na siya. Jiggy? At Camila, ano reaksyon ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa pahayag ng prosekusyon? Gigigit ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, karapatan ni Duterte na magsumite ng waiver kaya ginawa niya ito. Pinapakita lang daw ng prosecution na naiinis sila at naniniwalang hindi dapat si Duterte ang kumokontrol ng naratibo. Kailanman ay di raw kinikilala ni Duterte ang jurisdiksyon ng ICC sa kanya. Wala rin daw rason para sisihin si Duterte. Ang mga hukom na raw ang magdedesisyon nga kung pahaharapin ba nila ang dating Pangulo sa pagdinig. Jiggy? At anong plano ng mga drug war victims sa susunod na linggo? Jiggy, naglatag ng mga aktibidad ang ilang human rights groups kasama ang ilang pamilya ng biktima ng war on drugs na personal na manonood ng confirmation of charges sa The Hague sa susunod na linggo. Magkakaroon daw sila ng rally at press conference sa The Hague. Magkakaroon din ng programa dito sa Pilipinas ang iba pang pamilya ng mga biktima para sabay-sabay na panoorin itong pagdinig. Magkakaroon din sila ng maikling programa. Ilang araw nga bago ang confirmation of charges hearing, may 5 panibagong na mga biktima umano ng extrajudicial killings ang inilagak kanina sa dambana ng paghilom sa La Loma Catholic Cemetery. Pinangunahan ito ni Father Flavie Villanueva kasama ang miyembro ng mga pamilyang namatayan noon drug war. Ayon kay Father Flavie, nangungulila man sila ay nagpapasalamat daw sila na kahit papaano ay umuusad na ang pagkamit nila ng hustisya. Pakinggan natin ang pahayag ni Father Flavie. Hindi kami tatahimik. Kasama po ng program paghilom ang mga pamilya na hindi tatahimik. Paghilom ang pinag-usapan, ito ay may kasamang katarungan. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Susunod, si Senator Robin Padilla tatakbo lang daw na bise kung iuutos ito sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At back record si VP Sara, posible raw bulat-latin sa Kamara. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Handa raw si Senator Robin Padilla na maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Pero tatakbo lang daw siya kung ipag-uutos ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa Pasig City, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ang sabi noon ng may bahay ni Senator Robin na si Mariel, hindi tatakbo sa mas mataas sa posisyon si Senator Robin at kung ito nga iuutos ng dating Pangulo, so ito ay indikasyon talaga ng malaking pagbabago. Jiggy, sabi nga ni Senator Robin Padilla sa ating panayam sa kanya ngayong hapon lang, wala na raw ibang makakahikayat sa kanya na tumakbo bilang Vice President at katandem ni VP Sara Duterte sa 2028 presidential elections kung hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi alam naman natin, Jiggy, di ba, isa yung pangalan ni Senator Padilla sa mga isinusulong, itinutulak ng ilang mga Duterte supporters na maging running mate nga ni VP Sara. Pero mismo si Senator
Senator Padilla, paulit-ulit na niyang sinasabi, ayaw na sana niyang tumakbo sa politika at naniniwala din daw siya na bago pa siya mapili na katandem o ipareha kay VP Sara, merong hierarchy na susundin para sa mga kaalyado ng pamilya Duterte. So sabi nga niya, kasama na dyan yung mga mas matatanda sa kanya sa politika. Sila Senator Amy Marcos, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa. Pero alam mo naman, Jiggy, lagi namang may exception sa kada rule, hindi ba? Kaya ang sinasabi ni Senator Robin Padilla, ibang usapan kapag si Digong na ang nag-utos sa kanya. Napakalaki raw ng utang na loob niya sa mga Duterte at 100% ang kanyang suporta sa pamilyang yan. Kaya narito ang kanyang payag, pakinggan natin. Open to it, sir, for a Duterte-Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. At kung kahandaan ng pag-uusapan, ano ang sinabi rito ni Senator Robin Padilla? Siyempre natanong natin siya, Jiggy, no, paano nga kung matuloy na siya yung maging running mate, no? Handa ba siya dun sa mga batuhan ng putik sa kampanya? At ang sinasabi nga ni Senator Robin Padilla, gaya daw ni VP Sara, mukhang angat sila dun sa pagkakataon na wala nang maibabato pang putik sa kanila dahil mukhang lahat naman daw ng kasiraan ay naibato na sa kanila. Natanong ko rin siya kung handa ba siya sa mismong posisyon ng pagiging Vice President, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa, ano? Narito yung kanyang sagot, pakinggan natin. Nanganak po tayong ready. Lalo na yan, para sa akin, Vice President, hindi naman masyadong, ano yan, puro advocacy lang yan eh. Katulad po ng kay BP Inday, wala na rin po ako maiisip na ibabato sa akin dahil naibato na lahat. Ex-con, bobo, tanga, lahat na. Babaero, lahat na po. Opo. Ako po naman hindi naman po ako balat sibuyas. Oo, kung ganyan ho talaga ang ano ng politika natin. Jiggy, sabi pa ni Senator Padilla, kung hindi naman siya kukuning running mate ni VP Sara, okay na okay pa rin daw sa kanya dahil aktibo siyang mangangampanya, 100% daw niyang ikakampanya si VP Sara at kung sino man yung kanyang magiging katandem at willing nga daw siya, Jiggy, na maging campaign manager sa 2028 presidential elections ni VP Sara. Jiggy. At sa pagbabalik ng Duterte sa pagiging presidente, anong pananaw dito ni Senator Padilla? Natanong ko siya dyan, Jiggy, kasi syempre halos katatapos lang nung 6 na taon, di ba, ni Digong na panunungkulan bilang Pangulo. So, ang tanong dyan natin at maging ng ilan sa ating mga kababayan, makakabuti ba sa ating bansa na isa na namang Duterte yung uupo ng 6 na taon sakaling manalo nga si VP Sara? At ang sagot nga dyan ni Senator Padilla, bakit hindi? Napagbigyan nga daw yung mga Aquino at mga Marcos ng 2 pagkakataon, bakit daw hindi yung mga Duterte? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Padilla. Pakinggan ulit natin, Jiggy. Kung hindi naman nagbigay ng daan si Inday sa ating kaibigan na si Pangulong Bongbong Marcos, di dapat si Inday ang Pangulo natin, sa totoo lang. Wala. Nagbigay si Inday. Sumunod siya kay Amy. Ako, naniniwala talaga ako na kailangan ipagpatuloy ang pagbabagong na umpisahan ni Digong. At lumutang din ang pangalan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na posibleng running mate daw ni VP Sara. Bukas ba si Mayor Magalong dito sa posibilidad? Kaliwat kanan na nga talaga, Jiggy, yung mga tandem na lumabas simula nung nagdeklara si VP Sara nung kanyang kagustuhang tumakbong Pangulo. At tama ka, ilan daw sa mga opisyal ng PDP ang nagtutulak naman daw kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong para maging running mate ni VP Sara for 2028 elections. Bagay na ikinabigla naman ni Mayor Magalong. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Nagulat nga ako dyan sa binanggit nyo sa akin. But nonetheless, hindi ko pa iniisip yan eh. Sa ngayon kasi nakapokus kami dun sa aming advocacy. At ang advocacy kasi namin ngayon, we're going to shift from yung raising awareness on the corruption issue to choosing the right leaders. At yan muna ang latest. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mian Los Baños mula sa Pasig City. Posibleng bulat-latin ng bank record si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara sa impeachment laban sa kanya.
Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega, hindi pwedeng baliwalain ang mga aligasyon laban sa bise tulad ng manoy hindi may paliwanag na yaman at mga butas sa kanyang SALN. Dagdag pa ni Ortega, may kapangyarihan ng Kamara na isang tabi ang bank secrecy law kung may mas matimbang na interes ang publiko. Kabilang si Ortega sa mga nag-endorso ng ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Nagbabala ang Philippine Coast Guard sa posibleng pakikialam ng China sa 2028 presidential elections. Live mula sa TV5 Media Center, nangungunan sa balita si Raynel Pawid. Raynel, paano raw posible makialam ang China sa ating halalan? Jiggy, ayon nga kay Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela ay posible ngang mag-impluwensyahan nitong China yung nalalapit na 2028 presidential elections. Kanina nga sa isang cybersecurity forum sa Makati ay sinabi nitong si Tariela na mas paiigtingin pa ng China itong tinatawag na FIMI operations o yung foreign information and interference. No? Ito yung kanilang aktibidad na ginagawa para maimpluwensyahan yung politika o yung public opinion ng ibang mga bansa. Ito rin nga yung sinasabi nga ng China na kanila ring nagagamit online doon sa kanilang mga trolling para nga mabuwag yung unity nitong isang bansa. At nasabi rin, no, isa sa mga highlight na nasabi rin ni Tariela kanina ay yung pagpipresenta niya naman nitong isang caricature na may mukha niya at mukha nga nitong si President Xi Jinping pero tinakpan ng smiley. Ang sabi niya ay ginawa niya daw yon, natakpan para hindi na nga muling ma-issue. Matatandaan natin na kamakailan ay pumalag itong Chinese officials dito nga sa pang-aaway umano nitong si Tariela kay Chinese President Xi Jinping. At isa pa doon sa mga binanggit ni Tariela ay yung pagiging non-negotiable o yung hindi na dapat questionin na karapatan ng Pilipinas doon naman sa West Philippine Sea. Kaya naman patuloy daw yung kanilang information dissemination doon nga sa pinag-aagawang teritoryo. Kahit pa mairita raw yung ilang mga opisyal ng China at ilang opisyal ng bansa na maka-pro-China. Kaya isa rin sa kanyang pinunto ay hindi raw dapat matigil itong transparency doon nga sa totoong sitwasyon na nangyayari doon sa West Philippine Sea. Lalot yung Beijing ay idineklara yung Bajo de Masinloc bilang kanilang natural reserve. Jiggy. At Raynel, paano magiging posisyon ng interest ng China sa pagpili ng susunod na leader? Jiggy, sabi naman nito nga si Tariela, itong araw China ay tinitignan kung binabalanse rin nila kung sino yung pwedeng maging katono nila sa susunod nga na eleksyon, lalong-lalo na sa usapin naman ng West Philippine Sea. Pakinggan natin to. I would like to believe that that is also a concern for the People's Republic of China, who will be the next president. And obviously, anybody whom they are really betting to be the next president is somebody who's not going to stand up for our rights. Jiggy, maging ito nga Philippine Navy ay sinabing posibleng magamit na dirty tactic sa eleksyon itong usapin o yung topic ng West Philippine Sea dahil pag eto raw yung kinanti ay tiyak na magkakaroon ng divisiveness o pagkakawatak-watak yung mga Pilipino. Pakinggan natin ito. It is used to divide us. It is used also to downgrade your military. Is there a West Philippine Sea, ma'am? Yes. Yes, yes. And we should not debate upon it. Jiggy, kahit 2 taon pa bago nga yung eleksyon ay yung isang eksperto naman nagpaalala sa mga Pilipino na yung dapat na magiging leader ng sa susunod na eleksyon ay yung nga raw may paninindigan dito sa West Philippine Sea. Pakinggan natin to. There should never be a soft stance about Philippine national interest. Jiggy, yung Philippine Coast Guard naman ay sinabi at tiniyak na as early as now ay naglilibot na sila sa buong Pilipinas para nga dito sa information dissemination sa West Philippine Sea, lalong-lalo na doon sa mga paaralan para sa murang edad pa lang daw ay alam na nga ng mga kabataan yung ating karapatan doon sa pinag-aagawang teritoryo. Jiggy. Yan ang ulat ni Raynel Pawid live mula sa TV5 Media Center. Susunod, 7 patay sa pagguho ng lupa sa ilang lugar sa Mindanao. At dating Senador Bong Revilla umiling na makapagpiyansa sa kasong malversation. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa,
Dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nauwi sa trahedya masungit na panahon sa ilang lugar sa Mindanao. Maraming lugar ang binaha at may mga bahay pang natabunan ng lupa. Nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Jiggy, 7 na ang namatay sa kaliwat kanang landslide dito sa Mindanao habang ilang lugar ang binaha dahil sa ulang dala ng shear line. Sa Mati City, Davao Oriental, natabunan ng gumuhong lupa at malalaking bato sa loob ng kanilang bahay ang isang buntis at kanyang mister. Damay din pati na rin ang kanilang 2 minor de edad na anak. Gumamit ng backhoe ang rescue team sa paghukay sa mga biktima. Isinugod pa ang mag-anak sa ospital pero idiniklara nga dead on arrival. Sa barangay Rizal, Moncayo, Davao de Oro, patay rin ang padre de pamilya at kanyang 2 minor de edad na anak matapos matabunan ng landslide ang kinatatayuan ng kanilang bahay kaninang madaling araw. Mahimbing na natutulog ang mga biktima na mangyari ang pagguho. Sa Trento, Agusan del Sur, halos lamuni ng gumuhong lupa ang mga bahay sa Purok 1, Barangay Pangyan. Maging ang ilang puno, tinangay kasabay ng paglambot ng lupa, bunsod ng walang tigil na pag-ulan kahapon. Sa Claveria, Misamis Oriental, isang rider ang nasawi matapos mabagsakan ng natumbang puno. Stranded naman ang mga motorista sa New Bataan, Davao de Oro dahil hindi madaanan ng isang tulay sa crossing Panag. Nasira kasi ang bahagi ng tulay dahil sa pagragasa ng baha. Sa Laak, Davao de Oro, napatakbo ang lalaking ito pabalik sa kanyang motor nang biglang gumuho ang kalsada ng barangay Kyokmay. Lumambot ang lupa dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Nagmistulang ilog naman ang National Highway sa Mako, Davao de Oro dahil sa baha. Ang ilang motorista, pahirapan ang pagdaan sa kalsada. Buwis-buhay naman ang pagtawid ng mga residente sa Montevista, Davao de Oro. Tumulong na ang ilan para makatawid ang ilang motorsiklo. Umapaw kasi ang Mayaon River na nagdulot ng pagbaha sa kalsada. Sa Nabunturan, Davao de Oro, nagsagawa na ng preemptive evacuation dahil sa walang tigil na pag-ulan. Habang sa Bisliga, Surigao del Sur, gumamit na ng bangka ang mga rescue team para mailikas ang mga binahang residente. Jiggy, ayon nga sa Pag-asa, posibleng magtuloy-tuloy pa ang matinding ulan sa ilang bahagi ng Surigao del Sur, Caraga at Davao Region hanggang bukas dahil sa epekto ng shear line. Yan ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Bril Montalvo mula sa Davao City. Samantala, nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon sa Negros Island ayon sa PHIVOX. Ito'y sa kabila ng pagsabog at pagbuga nito ng abo kahapon na tumagal ng 2 minuto. Sa ilalim ng Alert Level 2, bawal pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Pinapayuhan din ang mga nakatira malapit sa bulkan na manatiling alerto. May unrest pero wala pa tayong nakitang malinaw na signal na papunta ito sa mas matinding stage na pang alert level 3. So pero posible pa rin ng yung panibagong biglaang pagsabog kaya hindi na dapat tayo maging kampante. Susunod, kampo ni Sara Diskaya pumalag sa election case na sinampa ni Pasig City Mayor Vico Soto. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kasado na malaking kilos protesta sa February 25, kasabay ito ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. Nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Jiggy, naghahanda na nga ang PNP at ang National Historical Commission of the Philippines para sa mga seremonyang gagawin para sa paggunita ng 40th anniversary ng People Power Revolution.
dito sa People Power Monument. Sa susunod na linggo na yan, sa Miyerkules, February 25. Ang lokal na pamahalaan ng Quezon City, MMDA at iba pang mga ahensya nagsagawa kanina ng isang walkthrough dito sa kabaan ng White Plains Avenue. Isasara kasi itong kalyeng ito dahil dito gagawin yung mga aktibidad para nga sa 40th anniversary ng People Power Revolution. Alas 3 magsisimula yung mga aktibidad dito at magtatapos sa isang misa dyan sa EDSA Shrine. Full force din ng mga otoridad sa pagbabantay ng daloy ng trapiko dahil sigurado raw na may mga motoristang maaabala. Pakinggan natin ang pahayag ng MMDA. Definitely po, sa dami ng dadalo at sa daming mga separate na mga pagkilos at marami yung grupo ang maglulunsad ng kanilang kilos protesta, talagang mabigat at inaasahan natin na maapektuhan ang daloy ng trapiko sa February 25 since it's a working holiday. Jiggy, ayon sa Ninoy and Cory Aquino Foundation, trillion peso movement at iba pa mga grupong mag-o-organize ng mga activities dito, halos kapareho ng trillion peso march noong September 21 at November 13 noong nakaraang taon, yung magiging aktibidad sa susunod na linggo. Pero sa pagkakataong ito, walang magaganap mula dyan sa EDSA Shrine papunta dito sa People Power Monument dahil working holiday ang February 25 at may pasok pa ang mga tao. Sa sentro ang selebrasyon sa pagpapanagot sa mga kurakot at ang pagpapasa ng isang anti-dynasty law. Hindi naman papayagang makaakyat sa stage at makapagsalita ang mga politiko. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Hindi naman nawawala yung panawagan natin na ikulong ang lahat ng mga kurakot, and while we're seeing some progress from the Marcos administration, may ilang mga big fish na nakukulong. Yung mga ibang big fish, lalo na yung mga malapit kay President Marcos katulad ni Speaker Martin Romualdez, ay mukhang nakakalusot. And therefore, tuloy-tuloy po yung kilos protesta. Jiggy, 5 grupo yung nag-apply ng permit para magkaroon nga ng activity dito. Pero ang sabi ng mga otoridad, parang hindi yata practical na magkaroon ng 5 stage. Kaya nakipag-usap yung mga otoridad dito sa mga organizers na pag-isahin na lamang yung kanilang programa. Payag dito ang Ninoy and Cory Aquino Foundation, ang Trillion Peso Movement at ang Our Lady of EDSA Shrine. Pero itong grupong Makabayan, itong bagong alyansang Makabayan at ang Kilusang Bayan kontra Kurakot, may ibang gustong programa. Ginigiit ng grupong bayan na doon dapat sa EDSA Shrine gawin yung kanilang aktibidad dahil doon naman talaga nagsimula itong umusbong itong People Power Revolution. Parang hindi naman daw tama na pigilin ang kanilang pagkakaroon ng programa dito. Pero ang problema ay talagang ginigiit naman ng mga otoridad na no rally zone ang EDSA Shrine. Patuloy naman daw may kipagdialogo ang grupong bayan para maidaos sila ng mapayapa yung kanilang mga aktibidad sa susunod na linggo. Jiggy, pakiusap lang sa mga dadalo sa mga aktibidad dito next week. Wag na magdala ng sasakyan. Gumamit na lamang ng pampublikong transportasyon dahil siguradong malaking problema ang parking dito sa lugar na ito. Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña mula sa Quezon City. Sa ibabalita, naghain ng petition for bail sa Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla para yan sa kasong malversation kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Isang buwan na nakakulong si Revilla sa New Quezon City Jail dahil sa mga kinakarap niyang kaso. Samantala, pinasasampa ng plunder ng NBI ang 4 na dating DPWH engineers sa NCR. Base sa investigasyon ng NBI, nagsabwatan umano sila para makakuha ng kickback sa mga proyekto. Naglabas na ng sabpina ang piskalya laban sa kanila. Pinagsusumiti sila ng kontrasalaysay bago magmarso at 3. Pumalag ang kampo ni Sara Diskaya sa sinampang election case laban sa kanya ni Pasig City Mayor Vico Soto. Sabi ng tagapagsalita ng mga Diskayan si Attorney Cornelio Samaniego, gusto lang pagtakpan ni Mayor Vico ang kasong vote buying na sinampa laban sa kanya bago ang 2025 midterm elections. Binasura na yan ng COMELEC. Tungkol naman sa pagkwestiyon sa citizenship ni Diskaya, ginit sa Samaniego na may katibayan silang tunay na Pilipino ang kanyang kliyente. Kinasuhan ni Soto kahapon sa COMELEC si Diskaya dahil sa manoy election overspending at perjury. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.